Po si Rosmar Tan Pamulaklakin. Tayo na pangalan pa lang. Pangalan pa lang, talagang ano na, iboboto mo na. Pag nanalo siya, pamumulaklakin niya lahat ng mga halaman sa Maynila. Oh, so si Rosmar, ito po ay isang vlogger. Siya po ay sikat. At siya rin po ay isang bastos. Kaya nga sila nagsama ni Rendon Labador na pareha silang abnormal. Oh, tapos naging persona non grata sa Coron, Palawan ng mga putang ina nito. Dahil feeling nila, dahil sa sikat nila, mas matapang pa sila sa presidente ng Pilipinas. Oh, kaya ito, pakinggan ninyo. Tatakbo si Rosmar dyan sa Maynila, iboto nyo. Pag ibinoto nyo to, sigurado ako. Oo, bibentahan kayo ng make-up nito. Pasok. Tutunan, hindi naman po ako bobong tao. Pagiging prangka, hindi po ako bobo. Tumutulong pa rin po ako sa mga tao. Parang tangina mo, ba't ka umiiyak? Tatakbo ka lang, iiyak ka pa. Ba't ka umiiyak eh? Sasabihin mo lang, hindi ka bobo, umiiyak ka na. Tangi, uso ngayon yung bobo na mga tumatakbo. Marami kayo, huwag kayong mag-alala. Huwag ka maiyak. Oo, pag nakita mo sila, bilong na bilong ka, sigurado. Oo. Hindi ko kayang pigilan tumulong. Sa totoo lang, tulad nga na lagi ko pa sinasabi, wala naman po akong balak tumakbo. Na kanina umiiyak, ngayon naman tumatawa. Baliw ka ba? Pwedeng matutunan. Hindi naman po ako bobong tao. Pwede naman daw matutunan ang pagiging politiko. Gago. Ang ina niyan. So magiging politiko ka kasi pag-aaralan mo pa lang? Ba't kaya hindi ka muna tumakbo sa barangay nyo? Barangay Kagawad, ganyan. Para at least kahit papano magkaroon ka na ng idea kung paano mamuno ng maliit muna na society, na community. Ito gusto mo kagad konsihal O baka susunod niya congresswoman ka na. Higing prangka, hindi po ako bobo. Tumutulong pa rin po ako sa mga tao. Parang hindi ko kayang pigilan tumulong. Ha? Hindi mo kayang pigilan tumulong? Tangina, galing Ano ka, si Rosmar Tulong? Ulul. Sa totoo lang, tulad na lagi ko pa sinasabi, wala naman po akong balak tumakbo dahil dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, responsibilidad. Pero kasi may nag-push po sa akin na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao, kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago. Dali lang, may kumakatok. So ako po bilang dati nang tumutulong, sabi ko nga po 10 years old pa lang po ako, tumutulong na po ako sa tao, hindi lang po sa tao, pati sa mga aso po na napupulot ko po sa lansangan, inaampon ko. So hindi lang po ngayon ako tumutulong na kagaya po ng iba na dahil may kailangan, dahil ano daw yung ginagawa niya? Ulitin nga natin, ano daw yung ginagawa niya? Tumutulong siyang kumuha ng mga aso tsaka mga pusa. Sige nga. Tangan, inaampon ko. So, hindi lang po bago. So, ako po bilang dati nang tumutulong, sabi ko nga po 10 years old pa lang po ako, tumutulong na po ako sa tao. Hindi lang po sa tao, pati sa mga aso po na Tangina, galing. Oo. Ang galing ng hayop. No? Tumutulog daw siya sa mga aso at pusa. Tayo na dapat sa Manila so nga ito magtrabaho, sabi ni Tisha Bibere. Hindi ba? Dapat ito sa magtrabaho. O magtrabaho to diyan sa mga pet shop ganyan. Tumakbo ng konsihal, tinutulungan mo pala mga aso. Siya. Ayun naman. Sobra naman kayo, masyado naman kayo. Oo, oo. Sige. pulot ko po sa lansangan, inaampon ko. So, hindi lang po ngayon ako tumutulong na
kagaya po ng iba na dahil may kailangan, dahil eleksyon, tumutulong sa mga tao. Tapos pagkatapos, wala na, hindi na ulit magpaparamdam. So, hindi po ako ganun. Matagal na po. So, ngayon po, dahil pinupush po... Ay, sakit sa ulo. Tayo na yan. Sobrang sakit sa ulo, no? Okay. So, iboto po natin si Rosmar dahil siya po ay matulungin sa mga hayop. O, dahil mga hayop naman kayo, matulungin siya sa mga... Oo nga naman, Rosmar. Tumakbo ka na lang sa Manila, so. Baka iboto ka ng mga gorilla dun. Pero ano yun? Training niya yun. Training niya yun. Dati kasi, mga bossing, siya po ay, nung bata pa lang siya ay tumutulong na sa mga... siya ay tumutulong na sa mga... sa mga... aso at pusa, ganyan. So ngayon naman, ang gusto niya tulungan, mga tao naman, ganun. Ampunin din niya siguro kasi dati nangaampun siya ng mga aso at pusa eh. So mga ampun din siguro siya ngayon. Di ba? Di ba? Walang hiya, talaga naman. Sige, diretso. Nila ako na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kaya sabi ko, siguro nga mas marami akong matutulungan kapag kaya nakaposisyon na po ako. So, nakakatulong ka na ngayon. Yumamang ka na rin sa pagtulong mo dahil syempre, pag tumutulong ka, may mga kasama ka rin tumutulong sa'yo. So, yumamang ka na, tumutulong ka. Ngayon, mas marami kang matutulungan kasi nasa posisyon ka. Bakit? Kasi may pera, gano'n. So, kumbaga, kung dati tumutulong ka sa mga tao dahil sa pera mo yung ginagamit mo, nagsawa ka na siguro, kaya gusto mo, pera na ng taong bayan yung gagamitin mo para tumulong ka sa taong bayan. Pwede rin naman yun. Maganda naman yun. Pero sa totoo lang, hindi trabaho ng konsehal yun na magbigay ng ayuda. Kasi yung tulong na ginagawa nito ni Rosmar sa mga tao, magbibigay siya ng mga ayuda, ganyan. Magpapa-feeding program sila, ganun. Ganon yung ginagawa niyang pagtulong. So kung iniisip mo na nanalo kang konsehal, ganon din na magiging trabaho mo, magbibigay ka ng ayuda, tayo na sa Congress ka tumakbo. Dapat doon ka tumakbo. Hindi ka dapat tumakbo dyan sa Manila. Tsaka sabi ko nga kung gusto mo lang talagang tumulong sa taong bayan, siguro mas maganda, kung kahit hindi ka naman politiko, magagawa mo yan Sa totoo lang mga bossing, ang trabaho kasi ng konsehal, tumulong sa mayor para makagawa ng magagandang mga ordinansa. Gumagawa ng ordinansa. Putang ina, nung sinasabi mong tutulong ka, ano yan, pagka naging konsehal ka na, wala nang mga pusang maghihirap, wala nang mga asong maliligaw. Pucha, ibang klase ka, Rosmar, ha? Naniniwala na ako sa sinasabi mo, hindi ka talaga bobo. Anak ng tinapay naman to si Rosmar. Mag-vlog na lang kasi kayo. Tangina kasi. Hindi na kayo na kontento sa kita nyo sa vlog. Gusto nyo pati pera ng taong bayan gamitin nyo pa Pwede ba namin malaman kung sino tong nag-push o nag-udyok sa'yo? Sa totoo lang po, hindi po sila politiko or normal na tao lang po, kaibigan ko lang po. Tag-ina dyan. Sinabihan siya ng kaibigan niya, Bes, ang dami mo natulungan pusa at saka aso. Kung ako sa'yo, tumakbo kang konsehal. Tumakbo kang konsehal, best friend. Kasi marami kang natulungan ng mga aso at pusa. Kaya na parang cartoons ang utak nito, no?
Oo, siguro nga si Rendon yung nagbuyo dito. Uy, sino nagbuyo sa'yo? Si Rendon? Ina yung dalawa ni Rendon, ha? Ginawa nyo nga kupal, eh. Sobrang kupal nyo nga sa Palawan, eh. Putang ina nyo. Yung sinasabi ninyo na, na marami ka na natulungan. Ulul, marami na kayong binalahura. Gusto niyo naman dito kayo sa Maynila. Tayo na to si Rosmar, no? Parang rin, no? Parang may hablig din, eh. Bes, ang dami mong mga naligtas na mga aso, mga pusa, at saka mga kalapati. O ba't kaya hindi ka tumakbo konsihal? Ay, oo nga. Kung yung mga kalapati nga, mga aso at pusa, natutulungan ko, yung mga tao pa kaya? Oo, sige, tatakbo akong konsihal. Sabi nga ni Tolamar, wala nga kayong good manners and right conduct ni Rendon, eh. Tangina nyo. Gusto nyo pa maging maging politikong mga hinayo pa kayo, ha? O sige, diretso. Anong district ang tatakbuhan mo? District 1 po. Independent. Marami pong kumukuha sa akin na iba't ibang partido. Pero mas nananatili po na gusto kong maging independent para iwas pa po politika po. Pangilang beses mo na tong tatakbo, Rosmar? Pangalawang beses po. Nung unang beses po, hindi po ako nakaikot or nakakampanya kahit isang beses dahil nanganak po ako May, panahon ng eleksyon. So, mas priority ko po yung pagbubuntis ko. Mas priority ko po yung pamilya at anak ko po. Tangin, nakala ko ba priority mo ba yan? Kala ko ba gusto mong tumulong? Ba't priority mo yung Sabi mo, gusto mong tumulong. Aso, pusa, tinutulungan mo. Gusto mo makatulong sa bayan. Putangin na, bakit pinagpalit mo yung bayan sa pamilya mo? Di ba bayan muna bago sarili? Bayan muna bago sarili. Hindi, ito lang Ito tanong lang Tanong lang to, Rosmar. Ito wag kang magagalit May gusto lang ako magtanong. Di ba pag nag-file ka ng Certificate of Candidacy, hindi naman yan 3 years before kang tumakbo? Tama? Hindi naman siguro yan 3 years before ka tumakbo, no? So, syempre, kung halimbawa, katulad ngayon, October, nag-file ka ng Certificate of Candidacy. October, November, December, January, February, 5 buwan. So, kung 5 buwan yung February, siguro naman buntis ka na nung nag-file ka ng Certificate of Candidacy, hindi mo binilang? Na ako ngayon 3 months pregnant na ako ngayon. O kaya 2 months pregnant na ako ngayon. October, November, January, February, March, April, May. Kasi February simula na ng kampanya. Pucha, hindi ko kayang mangampanya. Kasi malaki na tiyan ko noon. So, hindi na lang ako magpa-file ng Certificate of Candidacy. Kasi hindi rin ako makakaikot noon, eh. Kasi malaki na tiyan ko noon. Malapit na akong manganak noon. Tangina, yun nga lang, hindi mo maplano, Rosmar, eh. Gusto mo pa maging konsyal? Sabi ni Brown na Pinay, baka maselan yung pagbubuntis niya. Tangin na, kung maselan yung pagbubuntis niya, ma'am, umpisa pa lang, alam niya na maselan yung pagbubuntis niya. Ba't pa siya nag-file ng Certificate of Candidacy? Tapos, nag-file siya ng Certificate of Candidacy only to stay at home. Stay at home na lang ako? Oo, bayaan mo na. Kung manalo ako o hindi, bahala na. Kasi ganun lang yan, Rosmar. Bayan o sarili. So, pinili mo yung sarili mo. Hindi 9 months yung pagbubuntis. Oo nga, eh. So, sigurado ako, nung nag-file siya ng Certificate of Candidacy, buntis na siya noon. So, bibilangin mo yun. Kailan ba yung kampanya? Pag nangampanya ka, ano bang gagawin mo? Tanginan yan. Sinong loka-loka ang buntis, tapos mag-file ka ng COC, tapos idadahilan mo, hindi ako nanalo. Kasi hindi ako nakabahay-bahay kasi buntis ako, eh. Kung di ka ba naman tangi, di sana hindi ka na nag-file ng Certificate of Candidacy noon. Sabi nga ni Diego Latigo, pagtapos mag-file, petics na. Pagkatapos mag-file, petics na, tingnan niya kung kaya niyang ikampanya yung sarili niya
sa social media. Yung problema sa distrito niya, lilima lang yung followers niya. Karamihan ng mga followers niya hindi taga Maynila. Patay tayo dyan. O, tinapan natin ano sasabihin ni Konsi. Kaya yung pagkakaiba nung unang beses at ngayon natatakbo kang muli. Tanga rin yung reporter. Tanong, anong pagkakaiba nung tumakbo ka noon sa tumakbo ka ngayon? Ate, hindi ako buntis. Ayun na, kaya pala magkasundun dalawa to si Rendon at saka ito eh. Na parehas lutang eh. So, nung unang beses po, hindi pa ako nakaikot kahit isang beses. Pero, although tumutulong na po ako noon before, hindi po ako nakaikot kasi po buntis po ako noon, medyo maselan at first baby ko po. Unlike po ngayon na talagang sinisipagan ko po sa tulong na rin po ng mga kaibigan ko na sumusuporta po sa akin, lalo na po ng Shift International. Tapos Rosmar, Ayun na, ang sponsor mo, bisyo pa. Tayo na ang sponsor mo, bisyo. So anong gagawin mo sa Maynila pag vapin mo lahat ng mga kabataan? Shift International, yung vape yun eh. Yung supsupa ng usok. Oo, yung 3,000 singhot, tapos tapon. Ang ina niyan. So kung yung vape ang sponsor mo, so ano yung pamimigay mo pag eleksyon, yung vape? So ano, lahat ng bata sa First District ng Maynila libre na ng vape? Libre na sila ng vape. Tapos tuturuan nyo pang maglaro ng online online casino, no? Yung sa cellphone na yung nakita niyo yun. Ito yung mga yun eh. Yung mga nagpo-promote ng mga sugal sa sa online. Kasama ba to si Rosmar sa mga nagpo-promote ng mga sugal? Yung mayroon silang post sa Facebook tapos yung kalahati ng post nila tungkol sa sugal. Siya nga pala, kung gusto nyong kumita ng extra pera, sumali na sa Pinwheel. At dito po sa Pinwheel, tataya ka lang ng 5 piso, matatalo ka ng 20,000. Ina niyan. Tawag nyo iboboto to. Tapos matututo masigarilyo lahat ng tao. kasi parang before, parang napapabalita sa Laguna ka tatakbo. Tama ba? Sa totoo lang po, marami pong nagtatanong, nakausap ko nga po yung mga vice doon, mga mayor. Akala po nila kakalabanin ko po sila. Pero sabi ko po, wala naman po talaga ako kasing balak. Nagkataon lang po na ngayon, nakumbinsi po nila ako dahil sabi po, mas marami daw po ako matutulungan kapag po nakaposisyon. So yun lang po talaga yung bagay na nagpa-oo sa akin. Pero with regards to lawmaking, yung pagpapatupad, paano naman natin i-compensate yun kung nandun tayo sa puros tulong, Rosmar? So tulad po ng sinasabi ko, lahat ng bagay pwedeng matutunan. Hindi naman po ako... Gago, mag-aral ka muna. Mag-aral ka muna, may mga short courses. May mga courses kung gumraduate ka. May courses sa UP para... makakuha ka ng kahit konting edukasyon lang tungkol sa pagsisilbi sa bayan. Kaya na, baka mamaya yung civil service mo, hindi mo pa pinapasa, nagkukonsyal ka na. Pasa mo muna yung civil service exam. Pag naipasa mo yung kahit papaano, meron ka ng alam tungkol sa pagsisilbi sa pagsisilbi sa sambayanan. No? Tapos pagkatapos noon, kumuha ka ng mga short courses sa mga universities. Oo, patungkol sa mga yung mga crash courses, yung mga lawmaking, ganyan-ganyan. Si Pacquiao, yan ang unang kinuha eh. Kaya hindi pwedeng hindi pwedeng diyan ka mag-aaral. Putang ina, paano kung tanga ka? Pag wala kang natutunan, hindi na sayang yung 3 taon. Ayun na, ginawa mong SM Ginawa mong SM yung pagiging konsyel sa Maynila na gusto mo na experience. Parang jowa mo yan first experience. O bobong tao. Pagiging prangka, hindi po ako bobo. Nakagraduate po ako sa Far Eastern University batch 2015 and section 1 po ako doon. Pilot section po talaga ako. Section 1? Ganun ba sa FEU? Tangin mo naman section sa pag-college Wala naman, may star section ba sa college? Tayo na so pag nasa section ka, matalino ka, ganun. Wala naman ganun sa college, sa high school yun eh.
Di ba elementary at saka high school yung matalino ko? Section 1 ako eh. Star section ako eh. Di ba? Hoy, Rosmar, sa college, walang ganun. Putanginan to, niloloko mo kami ah. Sa college, walang ganun. Per kurso dun eh. Di ba? Units kinukuha sa college eh. Wala namang section. Anong section ka? 2. Ha? Accounting? Oo, accounting. Section 2. Gago. Putangina mo para... Tangina, grade 1 yung yata tinapos nito eh. Walang yan. Tangina, kaya tinakatok ako ng guard eh. Tinatok ako ng guard. Sir, ang lakas ng boses nyo. Ay, sige, hinaan ko na. Tangina, pag itong mga binabalita mo, matatawa ka talaga eh. O, tinan ninyo, ulitin natin. Matalino daw siya. Pwede na daw siya maging konsihal. O, tinan ninyo ha, pwede na daw siya maging konsihal sa Maynila kasi section 1 siya nung nag-aral siya sa Far Eastern University. Kaya na to, high school yun, loko-loko. Hindi college yun eh. O, pagiging prangka, hindi po ako bobo. Nakagraduate po ako sa Far Eastern University batch 2015 and section 1 po ako doon, pilot section po talaga ako. Sa social media po, minsan po... Ito to high school. I mean, wala akong sinasabi na masama ha. Wala akong sinasabi na masama yung hindi ka nag-aaral ha. Oo. Hindi po ako tanga, nag-aral po ako. Tapos po ako nag-graduate. Oo. Nag-aral po ako sa Far Eastern University. Tapos po ako nag-graduate, section 1 nga ako doon. Hello. FEU, Boss Dada College. Hindi, may high school ang FEU ah. Ano ka ba? May high school yun. Tapos ako ng finish. Hindi kasi parang sinasabi niya na matalino siya kasi section 1 siya. Tangin na yan. Nag-college din naman ako. Mga 2 araw. Ito wala naman ako section nun. Hindi kayo nagtatanong eh. Bachelor of Science in... Ako nga eh. Ako nga BS nga yung kinuha kong kurso. Bachelor of Science in Vulcanizing Shop. Hoy, alam mo ba, yung mga kaklase ko noon sa St. John Forward. Oo, kasi sa St. John Forward ako nag-high school. Oo, sa St. John Forward ngayon. Yung mga kaklase ko sa St. John, putang yaman no, nung eskwelahan ko. Oo, doon ako nag-graduate sa St. John Forward. Alam niyo ba yon? Yung school ko sa St. John Forward. Oo. St. John Forward. Sa Tagalog, Juan Sumulong. Noon nag-aaral ako yung mga section 1 namin noon. Yung mga section 1 namin noon ay yayabang. Ang yayabang ng mga section 1 namin noon na nakita ko nung reunion, wala na mga ngipin. Talagis yan. Sige na nga, Rosmar. Nauubos ang oras ko kay Rosmar. Ang galing eh. Kolokoy ako, naaasar, patola, ganun po yung content ko. Pero tulad nga po ng sinasabi ko, hindi lahat ng bida sa pelikula mababait at hindi po lahat ng kontrabida masasamang tao in real life. So yung Rosmar po sa social media at Rosmar po sa totoong buhay ay magkaiba po. At yung content ko po na parang engot-engotan, tanga-tangahan, hindi po ganun yung Rosmar dahil... Hindi siya ganon. Hindi po engot-engotan at tanga-tangahan ng Rosmar. Ang tanga-tangahan, engot-engotan na Rosmar, doon lang po yan sa vlog. Sa totoong buhay po, section 1 po siya. Section 1 po siya nung college. Star section po yun. Excuse me. Star section po yan. Masasabi ko naman po na matalino po akong tao. At hindi po doon nagtatapos yung
pagiging politiko. Dahil unang-una po sa lahat, anin po ang katalinuhan sa law or kung ano pa pong yan, kung hindi ka naman po bukal sa pagtulong sa mga tao. Kung yung puso mo wala po talaga sa pagtulong. Nonsense po yun para sa akin. Ulit ha. Ulit. Tangina, may kasabihan pa siya. Tangina mo, Rosmar, pinasaya mo na naman ang gabi ko Oh, mayroon siyang kasabihan. Pucha, alam mo, mahihiya sila Leo Tolstoy. Mahihiya si William Shakespeare. Oo, mahihiya sila Plato. At mahihiya si John Grisham doon sa kanyang kasabihan sa buhay. Ano yun, Rosmar? Politiko. Dahil unang-una po sa lahat, anin po ang katalinuhan sa law or kung ano pa pong yan. Aanhin mo pa ang katalinuhan mo sa law. O kung ano man po yan. Putang ina. Aanhin mo pa. Ang punta, mayroon kasing kasabihan na aanhin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Di ba? Putya, matindi rin yung nagbitaw ng salita na yun. To see is to believe. Ano pa yung patience is a virtue. May ganun pa eh. Ano pa yung iba? Practice makes permanent. May kasabihan siya, aanhin mo pa ang galing mo sa law at sa kung ano pa yan. Sige, ulitin natin. Ang galing. Anin po ang katalinuhan sa law or kung ano pa pong yan, kung hindi ka naman po bukal sa pagtulong sa mga tao. Kung yung puso mo wala po talaga sa pagtulong. Nonsense po yun para sa akin. Nonsense. Tangina mo, Rosmar. Nag-vlog ka na lang sana, putragis ka. Buisit ka. Walang yan, aanin mo pa ang galing mo sa law at sa kung ano pa man yan. Kung wala sa puso mo, hindi bukal sa puso mo ang pagtulong, bahala ka sa buhay mo. Nonsense. Galing. Tangina, ang galing mo, Rosmar. Puta, ikaw ang pag-asa ng Pilipinas. Pwede ka na maging presidente ngayon na. So, seryoso na tayo ngayon. Ang plano para po sa District 1, para po sa Tondo. Saan nag-uugat? Sorry, follow up. Saan nag-uugat tong pagiging matulungin mo sa mga seniors? Hindi ko po alam kung bakit. Parang, minsan po may mga time na parang nasa side na po talaga ako. Yung ngayon po nakikita po sa skincare brand ko po, nagagastos ko na po talaga sa pagtulong sa mga tao. Dati po yung panahon ng pandemic, wala na pong kinikita kasi syempre pandemya, walang customer, sarado yung mga business. Tuloy-tuloy po yung mga renta, pero Ay, gago ka, niloloko mo kami Ngayon, ang dami-dami mong kotse. Sinasabi mo nun di ba sabi mo kay Tony Gonzaga, kumikita ka ng 25 million isang araw? Tayo na lumabas din ang totoong nauubos na kasi pera ko sa pagtulong Tayo na yan, nasasahid yung pera ko kakatulong. Putragis yan. Yung mga kotse ko, di naman akin yun. Pang flex ko lang yun, pang content lang yun, di naman talaga akin yun Puta na, nasasahid na yung pera ko pantulong. Putragis yan, kaya magkukonsihal na ako Oy, sabi ni Randel Bonagan, ba't naiiyak? Naiiyak nga siya, Randel. Ang dami na nun tanong Tayo na, usapan, dalawa lang Ang dami na nun tanong, yung utak niya sasabog na. O kaya, ayan, umiyak na. O sige, ulitin. Tulong pa rin po ako sa mga tao. Parang hindi ko kayang pigilan tumulong. May time pa po nun na kahit minsan natutulog siya. Hala, tutulong ako. Gigising na ako. Hoy, Rosmar, maligo ka na. Ayoko, tumutulong pa ako. Putang ina niyan. Napakagaling ng batan to. Hayop na to. Umiyak pa ang putragis yan. Merong
Hindi ko naman kakilala, nasa ospital yung anak niya, binigyan ko po siya ng 500,000. Kasi parang nakita ko na yung anak niya simula ng pinanganak, simula nang lumalaki yung anak niya. Ilan to? Gago talaga. Meron daw siyang tinulungan nasa ospital. Hindi naman daw niya kilala yun. Pero binigyan niya 500,000. Kasi daw mula pa pagkapanganak, nakikita niya na. Tangin na mo, di kilala mo yun. Luka-luka ka pala eh. Pwede ba yun? Bata pa, nakikita mo na. Tapos hindi mo kilala. Puta, ano yung multo? Kaya na mo, Rosmar, tumigil ka na. Oh, pinasaya tayo ni Rosmar. Palapakan natin si Rosmar. Tuloy natin. Putang ina niyan. Okay, tuloy natin. Oh, wait lang, ipapadala ko lang to sa kaibigan ko. Puta si Kuya, si Kuya Jack eh. Si Kuya Jack, puta ragis yan. Ay, isisend ko lang yung picture. Ito, sabihin ko, Kuya Jack, oh, ito. Oh, Kuya Jack. Oh. Ina yan. Oh, si Kuya Jack, yung kaibigan kong content creator na magaling kumanta. Kaboses ni Pavarotti yun eh. Oh, putya si Rosmar, meron daw siyang tinulungan na bata nasa ospital. Hindi naman daw niya kilala, binigyan 500,000. Kasi bata pa lang din yung pagkapanganak, nakikita niya na. Tangina, ano yan, Santo Niño? Oh, sige. Diretso natin, Rosmar. Putya, iboboto ko to. Palagay ko sa sobrang galing nito ni Rosmar, magpaparehistro ako sa District 1 ng Maynila para lang maiboto ko siya. Hindi ko naman kakilala, nasa ospital yung anak niya, binigyan ko po siya ng 500,000. Kasi parang nakita ko na yung anak niya simula ng pinanganak, simula nang lumalaki yung anak niya, parang mga siguro 2 years old. Nasa ospital, hanggang sa nabalitaan ko na matay, ako pa rin po yung nagpalibing. Hindi ko siya kilala. Although ang dami ng babati ko sa akin na... Puta, hindi daw niya kilala. Mula pinanganak hanggang namatay, siya gumasta, hindi niya kilala. Puta na, Rosmar, bagay ka talaga sa gobyerno. Puta, antindi mo. Oy, Rosmar, huwag ka magagalit sa akin, ha? Tayo na kasi nagpa-interview ka eh. Sabi ko naman sa inyo, huwag kayong papasok sa politika. Putang ina, hindi nyo na to saklaw eh. Pag mga gunggong, huwag na kayong pumapasok kasi rito. Ano ba naman kayo? Putya, palagay ko, dapat magtayo ka ng business. O magtayo ka ng business ng milk tea. Oo, dagdagan mo ng konti yung boba. Bakit ganun ka tumulong? Bakit ang laki? Kung tutuusin, marami ka na matutulungan sa 500,000. Pero hindi ko po mapigilan kasi parang kahit hindi ko kilala yung tao, basta makita ko. Kaya every time po na pumupunta ako sa mga event, lagi kong dinadasal na sana po mas i-bless ako ni Lord para mas marami po ako Ilan to? Pag pupunta daw siya sa event, lagi daw niyang dinadasal. Akala ko akala ko lagi niyang dinadasal, sana wala siyang makita eh. Kasi kahit daw hindi niya kilala, tinutulungan niya. Putangin na yan. Oy, ate, liga nga nito. Oh, bakit? Tangin na, tutulungan kita. Gago, hindi ko kailangan tulong mo. Putangin na, wala kang pake. Gusto nila kitang tulungan, ito pera. Putangin na itong mga to, parang mga baliw, no? Pucha, bagay talaga sa gobyerno itong mga to. matulungan. Yun lang po yung gusto ko kung bakit po ako napunta dito, kung ba't ako napa-oo. Kasi alam ko pong mahirap yung papasukin ko pong ito na pwede naman pong nasa... Kasi, kaya umiyak to, tinanong siya eh. Sabi sa kanya, hoy, ano mong gagawin mo para sa paggawa ng mga ordinansa? Doon siya umiyak, wala siyang alam eh. Bahay na lang ako, pa wifi, pa TikTok, pa sayaw-sayaw, gano'n. Yes, and yun po yung tulad po ng sinasabi ko. Hindi ko na po kailangan ng pera ng gobyerno, pera ng mamamayang Pilipino dahil meron na po tayong mga sports car, mga bahay, mga ari-arian. Putangin na mo. Patumakbo, gago. Hoy, Mayoris ko, pag nanalo to, wag mong bigyan to kahit piso, ha? Tayo na, hindi na daw niya kaya na. Hindi ko na kailangan ng pera ng gobyerno. Marami akong mga bahay, mga sasakyan, bilyonaryo ako. Ba't ka tumakbo?
Bakit ka tatakbo kung di mo naman pala kailangan ng pera ng gobyerno? Kung di mo kailangan ng pera ng gobyerno, di sana hindi ka na pumasok sa gobyerno. Tangina, anong ka... Hoy, Rosmar, ako... Di ko na alam gagawin ko sa'yo. Yes, and yun po yung tulad po ng sinasabi ko. Hindi ko na po kailangan ng pera ng gobyerno, pera ng mamamayang Pilipino dahil meron na po tayong mga sports car, mga bahay, mga ari-arian, at kung ano-ano pa. Sinisigurado ko po na yung mga pera po or yung sahurin ko sa mapupunta po talaga sa tao. Gago. Putang inan to. Buisit ang putya. Hindi na daw niya kailangan ng pera ng gobyerno. Hindi niya kailangan ng pera ng taong bayan. Marami akong sports car, bahay. Kaya po, yung sweldo ko, ibibigay ko sa tao. Gago. Eh yung sweldo mo, pera ng taong bayan, pera ng gobyerno yun eh. Tanga. Ano sinasabi mo hindi mo kailangan? Yun lang po yung isa sa pinapangako ko po. Dahil may one time nga po, may senador po na sumusuporta po sa akin, nagbigay po ng 100,000 cash. Tulong ko daw po sa pagbigay po sa mga tao ng paayuda pang grocery. Grocery ko po nun is 98,000, may natirang 2,000. Binigay ko pa po sa bagger kasi ayoko pong kahit 2,000 sirain po yung pagkatao ko. Opo, guman ako sa social media. Pero isa lang po yung sinisigurado ko po, hindi po ako kurakot na tao. Ayan, pala pa.